Naku po, breaking news, Saldico, maaaring patay na daw. Naku, ito nang nakakagulat naman nung itong balitang ito na itong si Congressman Saldico ay patay na daw. So kung naku po, kaya pala wala tayong nakikitang ni Anino, ni Saldico may isang po na balita na itong si Saldico ay patay na. Aba, grabe na ho ito paano na lang ho masusolusyonan ang issue ho dito sa flood control kung yung pinaka inaasahang tao na makakasagot ng isyung ito ay wala na. At eto nga po Diskaya. Oo, kamakailan po ay etong talagang sumikat na isang tao na grabe ho kadami ang kanyang mga sasakyan sa kanilang bahay na talagang luxury car kung maituturing ay kukunin na ang mga sasakyan. Anong tawag doon? Kukumpinsahin. Nabubulol ako. Ayun nga doon parang bilang parang kukunin na daw ang mga ari-arian ng mga Diskaya. Oo, eto nga sa mga hindi po nakakaalala sa Diskaya, mamaya papanood ko po sa inyo yung dati nilang interview, at yun nga nagka-issue nga rin yung mapatungkol dito sa interview na to kay Vico Soto. Na bawat interview pala dito sa mga Diskaya may 10 milyon. Interviewin ko rin kayo. Magaling po ako mag-interview. Sayang yan. Baka makabili na ng bahay. Wala tayong bahay. Nangungupahan pa rin tayo hanggang ngayon. Oo, kung gusto nyo magpa-interview, kahit 5 million, kagat po ako dyan. Kahit nga po 1 million lang meron po akong road to 500k subscriber na. Baka pwede na ho yun. Meron po akong 25k followers na nagmi-million views sa Facebook. Baka pwede na po yun kahit 1 million per interview Okay po sa akin yun, wala akong problema. Pero dito po talaga tayo sa balitang ito na grabe nga po itong si Saldico ay parang grabe naman kayo. Grabe naman tong balitang to, pinatay nyo na agad. Oo, pero kung totoo man to nakakaano po ito nakakatakot. At sino po ang may gawa ho nito na etong si Saldico ay patay na. Mamaya papanoorin ho natin yung video. Nakita ko may nag-send lang po sa akin itong video na to at ipapakita ko mamaya sa inyo. Pero bago po ang lahat dito po muna tayo sa interview. Asan yan? Etong interview ni Ben Tulfo kay Congressman Toby Tiangco. So pakinggan ho natin to, sabi dito, magpaliwanag ka na, Congressman Saldico, lumutang na. Lumutang ka na, sabi ni Ben Tulfo. So panoorin ho natin. Kung may pagkakakitaan, hahanap lang sila ulit ng ibang pagkakakitaan. Okay. Hindi bawal yung flood control. May pagkakakitaan dito. Malaki pagkakakitaan. Hahanapan lang nila ulit ng ibang proyekto yon. Di ba? Kaya importante yung transparency. Pero magtataka ka, bakit may mga congressman, sila ang proponent, hindi nila dinadala yung proyekto doon sa distrito nila. So, dadali nila doon sa ibang distrito. So, nakakapagtaka, di ba? Bakit ayaw makinabang yung mga constituents mo? So, yun yung sinasabi nila na may parking. Okay, number 1. Number 2, bakit may ilan, hindi naman lahat, may ilang party list na napakalaki ng infrastructure na sila ang proponent. Wala naman silang distrito. Tama. At bakit kailangan dumaan ng isang district congressman sa ilang mga party list para lang magkaroon ng dagdag na proyekto yung distrito nila? Pwede naman silang dumirekta doon sa DPWH para malagyan yung distrito nila. So, ibig sabihin, ikaw congressman ng distrito, hindi ka makuha ng dagdag na proyekto para sa iyong distrito, pero pag dinaan mo sa party list at doon ka nakiusap, mapupondohan yung distrito mo. Parang
Kaya nakikita ko na yung logic na lagi mong hinaharap yung proponent. Ang pag-proponent na yun, sinasabi mo, of course, nanggagaling ulit sa congressman yun. Yes, Okay, yes, so yes. ngayon, kaya doon sa very strict ka doon Kasi sa makikita proponent. mo, yung makikita mong maniniwala ka na ito mukhang walang kalokohan. Kasi pareho yung proponent, pareho yung distrito. Okay. Di ba? So, Okay. ibig sabihin, humingi siya para madala talaga doon sa distrito niya. Okay, sige. Naniniwala ba kayo, Congressman Toby, na kapag pinatigil ang sistema ng pagrekomenda o i-proponent yung mga nagre-recommenda, pagtatanim ng mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng sinasabing departamento, okay, ng pamahalaan, particular sa DPWH, hindi lang sa DPWH, matitigil kaya itong sistemang ito, ang katiwalian sa mga proyekto? Dapat naman sa lahat ng departamento, dapat hindi lang naman sa DPWH. Yes, tama. Dapat hindi naman tayo re-recommend, di Yes. ba? So, dapat naman talaga ganun. Okay. Kasi ang mga proponent din ay mga congressman din. Nalalaman nila. Kaya dito lumalabas yung sinasabi. Hindi, kasi ang pwedeng maging proponent talaga is congressman talaga. Yes, okay. So, doon ang banggit mo kanina, yung parking, mga pinapark yung sa ibang distrito na dapat sa distrito nila, kaya lang sa iba pinapark. Of course, may ibang motivation doon. Alis silang nakakaalam. Proponent sila dapat sa kanilang distrito, pero napupunta sa iba. Hindi, yung party list naman, wala naman siyang distrito. di ba? Yes, yes. Walang distrito. Kaya lang, para siyang Senate, para siyang senador. Hindi, okay. Ibahin natin yung senador. Okay. Yung Puta na, bakit ba kasi may party list pala? Hindi ito sa totoo lang Sorry po sa may mga kakampi din tayong party list pero parang parang alam mo yung dagdag sahuran pa yung mga yan. Tingnan nyo sila, tingnan nyo yung iba wala din talagang kwenta. Kagaya lang ni Percy Paloma, ni Dilima, ni yung iba pang mga na mga makakaliwa na mga party list, asan sila? Andun sa kalsada, sumisigaw, Empechara! Nakangiwi yung panga. Wala tayong napapakinabangan sa kanila. senador kasi, madaming hihingin tulong sa kanya. For example, ito, maging practical tayo. Lahat ng mayor na hindi mapondohan ng congressman yung project, Okay. pupunta sila sa senador. Ayun. Kasi pag lumabas yung age gap, alam na ng congressman, alam ng mayor kung ano yung mga napondohan. Okay. Nako. Okay? So, anong gagawin ng mayor at anong gagawin ng congressman doon na hindi napondohan? Tatakbo ngayon sila doon sa Okay. senador. Tapos, doon sila maghihingi, ay, senador, hindi po napondohan. Baka Okay. naman pwede niyong lagyan to ng pondo. Okay. So, doon tatakbo yung mga hindi napondohan sa House. Okay. Pero ang sa House, pareho kayong congressman. Yes. Bakit ka hihingi doon sa kapwa mo congressman na party list para Tama. mapunduhan yung distrito mo? So, yun ang kaibahan ng senador tsaka ng party list. Okay. Alam mo, Kong Toby, natututo yung tao sa mga sinasabi mo rito. Isang bagay, kapag medyo pinakinggan mo na higay yung lohika na sinasabi mo, punong-puno, hit-take ng impormasyon na dapat malaman ng taong bayan. Ito naman, ay sinasabi ng media, hindi naman gagaling sa amin. Behind kami, public affairs kami, no? Ang news media nagsasabi nito, ang pinakamayaman umano na USEC sa buong mundo. Dapat bang imbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee itong USEC na sinasabi nila para tanungin kung sino ang nagtalaga sa kanya, sino ang kanyang patron, paano siya nakapasok sa DPWH, kasi doon nagkakaroon ng problema pag nasa Sino loob na. to? And then, Sino tong music na to? kita ka, may kasunod na tanong yan. Okay, dapat imbitahan yung, hindi lang yung DPWH contractor, yun, madali mong alam kung sino, di ba? Yes. Kaya magiging makulit na naman ako, paano mo imbitahan yung proponent kung hindi lalabas yung report ng small committee? Yes, yes, So, lahat yan dapat. Proponent, Tama. DPWH, tsaka contractor. Kutal, may pag-iimbestiga ho ng bitag. Marami daw sa loob ng DPWH demoralized or dismayado at diskontentado sa mga kanilang kinalalagyan. Ang dahilan ay pagtatanim daw ng ilang mga congressman sa kanilang mga tao sa loob ng DPWH. Ayon dito sa insider ng bitag, ito yung mga key position na nire-recommenda at tinatanim ng mga kasamahang congressman na patron tulad ng district engineer,
assistant district engineer, department heads, section heads, project engineers at iba pa. Ano sa palagay mo pagdating dito sa parting to? Ikaw ba'y... Hindi, kaya sila nadidismaya. Kasi, ang lalabas na may kasalanan sila. Di ba? Yes. Eh kung yung congressman, kung hindi natin mahanap kung sino yung proponent, mukhang walang kasalanan yung congressman. Kasi ang nagpabid is si DPWH. Okay. So ang pagbibintangan mo is si DPWH tsaka si contractor. Contractor. May iba talaga siyempre yung Ghost Project. Yes. Yung Ghost Project talagang yan, hindi pa pwedeng mangyari yan kung hindi kasabwat yung magmula doon sa inspektor. Ang pinakapunto din kasi dito, bakit ngayon lang nalaman ng Administrasyong Marcos na may mga ghost project? Isa pa yan sa pinagtataka ko, bakit ngayon lang? 3 taon ka na, mag-4 na taon ka ng presidente. Ngayon mo lang nalaman na may mga ghost project. Na ngayon mo lang nalaman na may nangyayaring anomalya sa budget ng flood control. Ang tagal-tagal nang sinasabi sa iyo ng taong bayan yan. Ayun yung isa sa kataka-taka dyan. Ng DPWH. Kasi may accomplishment report yan eh. So, ang daming pinagdaanan yan. Ibig sabihin, yung lahat ng pinagdaanan Yes, na yun, yung process. dapat imbestigahan. Okay. See. Di ba, iba yung overprice, iba yung ghost project. Okay. Kung walang proyekto, ano yung inattach niyong mga photo doon sa accomplishments? So, falsification yan ng dokumento. Ngayon, doon sa mga overprice, titingnan natin kung sino yung nag-estimate, gumawa ng program of works, makikita natin doon. Okay. Parang lumalabas ang sinasabi ninyo rito, walang monitoring talaga doon sa mga projects na to. Parang sinong nakatalaga to monitor the development before, during, and after sa mga proyekto. Kasi kung merong before, during, and after, makikita yung progress siguro in as far as yung sinasabi natin flood control. Meron naman, kaya may sistema dyan, kaya lang, siyempre, alam mo yung mga tao, pag gustong gumawa ng kalokohan, kanya-kanyang hanap ng paraan. Oo, tama yan. Lulusutan yung mga regulasyon, di ba? Okay. Ito, isi-share rin na namin sa iyo. Total, nandito naman, ano? Pero lahat na sinabi mo kanina, connected dito sa gusto namin, ano? Yes. Small communal report kasi malalaman. Yun ang gusto mo, accountability. Yes, accountability Yes. ng proponent. Yes. Kung ako proponent, bakit ako mahihiya kung para sa kabutihan ng mamamayan yun? Yes. Tama. Bakit ko itatago? Tama. Di ba? Yes. Bakit ko Kaya saldi ko, lumabas ka na. Kaso may balitang patay ka na daw. Ha? Hindi po ako nagsasabi doon, ha? Sila ho. No? So, yun yung papakita natin mamaya. itago? Hindi ba dapat mas ipagmalaki ko kung tama yung ginagawa ko? Dapat mas gusto ko malaman ng tao, di ba? Tama yan. May kasabihan na when you withhold the truth, you're already lying. Well, anyway, dadagdagan. Well, ito naman, again, bibigyan kita ng another insider naman to ng DPWH. Disheartened sila sa mga in-appoint ng mga opisyal na mga kabaro ninyo, ano? Dahil sila ay nagtatrabaho daw lagbag sa kanilang kalooban. Karamihan sa kanila, mga bata pa lang, ano? Diba? Idealist. Pero pag nasa loob na, dismayado na sila sa sistema, sa mga paggawa nila, dahil sa kanilang mga patron. Ngayon, yung iba naman ay nakapag-adapt. Yung iba, May ganyan ayaw pala, umalis no? na. Naging dalubhasa at naalam ng pasikot-sikot sa loob at kaya na rin lang gumawa ng business plan and business opportunity sa kanilang mga patron. Anong sa inyo rito, Congressman? Hindi, yan talaga dapat baguhin. Kaya talagang dapat magkaroon ng shakedown doon, di ba? Okay. So, Kasi sa sobrang tagal na yan, parang ano ba tawag dito? Parang sindikato di ba? Yes. Parang, alam mo naman, pag sindikato, kailangan mong buwagin yung buong organisasyon ng Totoo. sindikato, di ba? okay. Kaya nga dito sa ginagawa natin, Kong, ikaw nakita mo na yung gustong hinahanap mo, gusto mong panagutin yung sinong proponent, sinong nasa likod. In the same manner, nalalaman yan ng tao, sino dapat managot. Accountability ang gusto mo. Itinuturo natin sa mga taong pananagutan. Ang pananagutan ng mga nasa gobyerno, paninilbihan, elected or appointed. And this is exactly what you're saying. Sa palagay mo kaya, sa pag-iimbestiga ngayon dito na mainit sa flood control, na si Pangulong BBM parang nagalit, ano? Meron kayang mapapanagot? Will there be
accountability that will lead to, well, siguro, filing of cases sa ombudsman sa Sandigan Bayan. So nangyari ba? Parang walang pinagkaiba na Poles. Dapat gano'n, no? Dapat gano'n. Kaya nga tayo Pero alam mo, admittedly, Ben, hindi siya madali eh. Okay. Hindi siya madaling laban, di ba? Katulad ko, sinasabi ko, di ba? Baka iba sinasabi, bakit ngayon lang ako nag-question? Hindi, pwede nyo tingnan yung archives ng Kongreso, yung records doon. In the year 2011, first term ko ng congressman nun. So, question ko na yung proseso Yes. ng 2012 HCAP. In the year 2013, question ko yung proseso ng 2014 Yeah. HCAP. I'm And a then witness to that. 2014, question ko yung proseso ng 2015 HCAP. Pagkatapos nun, tumahimik na ako kasi napagod na ako, wala naman mangyayari. Kasi isa lang ako independent. Question ka ng question, wala naman mangyayari. So, tumahimik na ako. Kaya ako nagkaroon ng pag-asa ngayon is because mismong presidente ang nagsabi, kailangan baguhin itong budget na ito. Pero ayun na nga, ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi nun, imbis na atupagin niya, tsaka, alam niyo, sobra talagang nakakatawa eh. Presidente ka, hindi mo kayang alamin, hindi mo kayang makuha yung kung talagang tinututukan mo tong issue ng flood control, hindi mo kayang kunin yung mga pangalan ng mga congressman na involved sa flood control. Tapos, yung COMELEC, nagtatrabaho ngayon na alamin nila kung sino yung mga kung sino yung mga senador na binigyan ng donasyon nung mga kontraktor na involved sa flood control. So, ibig sabihin, mas malakas pa si Chairman George Garcia kay Marcos Jr. Kasi si Chairman George Garcia, nalaman niya eh. Nalaman niya agad na etong mga senador involved, binigyan ng donasyon nung tumatakbo sila, na involved din dito sa flood control etong mga kontraktor na to. Tapos si Marcos Jr. wala pa ring alam at hindi niya naglabas nga siya ng 15 na mga 15 na mga contractor or contractor company, pero walang mga congressman. So paano pa rin, 'di ba? Mapapaisip ka na, ha? Paano susolusyonan? Gala ka ng gala doon. Tapos tinitira mo puro contractor. Paano pag sinabi ng kontraktor na kasabwat namin yung mga congressman, paano na lang? Kasabwat namin ng DPWH, paano na lang? Ay, naku po. So alam ko naman itong si Toby Tiangco medyo hindi masyado niyang binibira. Alam na ni Congressman Toby Tiangco yan, na hindi niya masyadong mabira si Marcos Jr. Alam mo na, syempre, pag-iinitan din siya. Ngayon, ginamit nila yun, parang yung sa lang to sa Iglesia ni Cristo, nung nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos na wag nang pag-aksayahan ng panahon yung impeachment na yan, anong ginawa ng Iglesia? Sinakyan yun. Kinagat yun. Nagkaroon ng rally. Milyon na iglesia ng mga kapatid natin, Iglesia ni Cristo, ang nagrally, di ba? Na para tutulan ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. So ganun din ang ginawa ni Toby Tiangco. Kinagat niya yung sinabi ni Marcos Jr. na pananagutin ang mga tiwaling empleyado ng gobyerno diyan sa flood control na yan. Ang masakit lang, nagkakalabo-labo na. Napunta na doon sa mga senador, na binigyan ng donasyon ng mga kontraktor na involved sa flood control. Paano naman yung mga congressman? Halimbawa lamang, na parehas lang din sila katulad sa nangyari sa mga senador, na itong mga kontraktor na to, binigyan din nila yung mga congressman para sa pangangampanya nila. Paano naman din yun? Diba? O halimbawa na lang, eto, yung sa ayuda. Kagaya ng diba, yung isang video natin, isang professor. Ang daming korupsyon na nangyayari diyan sa gobyerno, hindi lang sa flood control, nandiyan nga sa PhilHealth.
Asan na yung pondo sa PhilHealth na hanggang ngayon naantay natin? May nanagot ba? Wala. Oh. Asan na yung sa Maharlikapan? GSIS, SSS. Asan na? Wala. Di ba? So ginugulo tayo Masyado para tayong ginagawang tanga ng administrasyon na nagsalita sila na iimbestigahan at tayo ang tingin sa atin ng administrasyon na tayo ay tanga-tanga na porket pumunta siya doon sa lugar sa mga distrito na may mga sirang flood control, ayun na pala yung ibig sabihin niya na aaksyonan. Pero yung mga nasa likod talaga nito, congressman, DPWH, tsaka mga kontraktor, hindi nila pinupursige na imbestigahan. Buti pa Senado. Kahit papaano sa Senado, nasabon na talagang nalalaman natin kung anong kalakaran na nangyayari. At inamin mismo ni DPWH na may ghost project talaga. Ngayon, doon pa lang na inamin ni Bunuan na may ghost project, ba't ay mong tanggalin? Sabi mo, hindi ako nagtatanggal ng gano'n. Ganyan, putang ina. Okay. Diba? Kung hindi ko naminig yun, wala. Siguro, walang mangyayari tanggap ko na Okay. Isa lang ako, paano naman magbabago yun? Okay. Sa taong bayan, huwag ka magsawa kasi inaasahan ng taong bayan yung mga ginagawa mo. Katuwang mo kami riyan. Pero kung wala naman mangyayari, paano ka naman? Kaya naman tayo nagsusumikap, di ba? Dahil may pag-asa. Yes. Pero ultimately, ang taong bayan ang kinakailangan magdidesisyon kung ano yung Medyo takot din si gusto nilang Toby, mangyari. no? Dahil ang taong bayan ating pinagsisilbihan. Iyan nga, public office is public trust. When you're in public office, you call a public servant, you're using public funds. All these are into one. Accountability. Gusto nating panagutin ang dapat managot. Which is exactly what you want na ginawa mo nung hinahanap mo yung small committee report. You want accountability, Yes. but you're not getting it. Please do not be discouraged. We encourage you, the people encourage you to keep going on. Tama. Do not stop. At the end of the day, you may be tired, but do not, because the people are watching. They're starting Ganda nun. nag-uumpisa na sila na natututo dito sa parting to. So para sa amin, you're speaking out. Ngayon, ako dediretso na Hindi, pa ako sa inyo. sinasabi ko lang talaga, ngayon may pag-asa. Yes. Di ba kasi doon, question ka, ma-outvote ka lang dahil independent ako, isa lang ako. Ano naman mangyayari? Wala naman mangyayari dun. Pero you're not telling the people. What do you Hindi, say? noon Pero dito tayo, no, sa mismong tinuligsan nila si Saldico. Bibigyan kita ng few minutes, whatever it is that you want to open up. What is it that you want? Sino si Toby Chanco? Ano ang gusto mong mangyari? Anong inaasahan mong mangyari? Give us a piece of your mind sa isyong ito. Medyo dito tayo, more on solution. What are we looking at? Hindi, yun na nga. Kaya nga ako'y tumutulong na yung mga pangyayari noong 2025 ay hindi na mangyari. Okay. No? Yan ang pinakamagandang maitutulong ko sa ating administrasyon para masigurado na yung mga serbisyong kailangan ng tao ay matanggap talaga nila. Yun naman ang mahalaga At syempre, kasama nun is yung mga nagwalang hiya doon sa pera ng taong bayan, hindi naman pa pwedeng sabihin kalimutan na lang yun. Okay. Di ba pera ng taong bayan yan So, kailangan mapanagot din sila. So, again, we'll go back, dapat maimbitahan si Congressman Saldico, Yan. sabihin niya, ano ba talaga yung nangyari doon sa small committee? Kaso, congressman, patay na daw Paano ba nagkapalit-palit yung mga items doon? At sino ang proponent ng mga proposal na yun? Yun. Sa ginagawa mo, Kong Toby, are you comfortable? Do you live comfortably in a very uncomfortable and Alam nyo, ang ganda nito. Kaya kapag nagre-reaction video ako at si Congressman Toby Tiangco ang nagsasalita, talagang nakikinig ako kasi ang dami ko talaga rin natututunan. Kaya ito palakpakan natin si Congressman Tiangco. So, ano tayo? Dito naman tayo, no? Dito tayo sa buwelta ni Senator Marcoleta. Ito, binanata niya mga diskaya. So, panoorin natin. Sabihin nyo sa akin kung kumukontra kayo. Kung may mali ba dito, kontra ba kayo? O di sinabi ko, dito,
lumalabas sa initial na obserbasyon ng Pangulo ay sa dinami-dami ng perang ginamit natin sa mga flood control projects, doon sa kanyang datos na ibinigay, Opo. 545 billion pesos, 15 lang ang halos. Nakakopo na Kasi kumpanya. sa laki nun, ano? Oho. Ang nakakopo halos 18%, sabi niya. Pero kasi Grabe, no? ang taya ng Pangulo, nagmula ng 2022 hanggang 2024 lang. Yun ang datos. Opo. Nung pinakuha ko, 2022 hanggang 2025 so far sa ngayon, 1.2 trillion pesos. Grabe. Malaki-laki, no? Ganun kalaki. Oh, sabi ko, dito sa 15 na namunini dito, sinong kokontra? So kung walang kokontra, silence is acquiescence. Ibig sabihin, tinatanggap. Opo. O ito pa po. Di umano doon sa 15 na nagkaroon ng napalaking bahagi dito sa pie na ito, yung 5 sa 15 ay halos nakapag-operate sa lahat ng regions ng ating bansa. Hindi. Grabe, no? Ang lawak. Oh. Lawak, no? May kokontra. Wala namang kumokontra. So ibig sabihin, this is a fair statement. Oh. Oh. Walang kumita. Okay? So silence is acquiescence. Oh. Tinatanggap natin, di ba? Oh, ito na naman, isa pang obserbasyon. Sang-ayon sa datos ng ahensya na may kinalaman sa pagtatalaga ng mga lugar na flood-prone, 11 probinsya ang flood-prone dito sa ating bansa. Yan, opo. 11. Pero dito sa nangyari so far, 4 lang dun sa 11. Mukhang ang nabigyan. lumihis kong... 7. Oh, wala ang Sibuga ko, wala ang Leyte. Oho. Bakit lalong wala yung Albay. Yan, oho, nako. Isip-isipin mo, may kokontra. Grabe. Walang kokontra. Silence is acquiescence. Oo. Pagtanggap. So ngayon, may problema po tayo. Tinatanggap ninyo ang initial findings na to. Pero kami, ang gagawin ng committee ito, hindi lang sa 15, titingnan namin kung kinakailangan. Oho. We have to get to the bottom of this. Sabi ko nga, Jen, kung kinakailangan, sisirin namin, gagawin namin. Nako. Baka kasing lalim mo ng Philippine Deep yan, Sen. Kahit na. Ganun po. Whatever it takes. Kasi, Sahan namin yan, ha? Senator Marcoleta, ha? Oo, wag ka sana gagaya dyan sa ibang mga senador dyan na sinimulan lang, tas ngayon wala na. Sino bang senador yon? Nagsisimula sa letter R, apelido niya letter T. Ay. ito. Kasi, Sen, kapag kasing lalim na ng Philippine Deep, wala pang aparato na naimbento na makakasisid sa ganun kalalim. Kahit po makabagong kagamitan. Pero sa tingin ko, sa babaw ng kanilang pagkakagawa, Ayun hindi lang. na ako kailangan sumisid ng malalim Kasi hindi grabe. pa mabuti. Isip-isipin mo yung standard na bakal na kinakailangang ibaon mo doon sa kinakailangang sukat. 6 na metro lang. Ginawa mo pang 3. Nako. Sisisid ba ako ng malalim doon? Wala. Hindi na. Palagay ko kahit na kamaro lang pwede kong gamitin Alam mo ba yung kamaro, Nelson? Opo. Sisid kamaro lang. Oho. Litaw pa. Ayun nga. So, yun palang kaibahan ng revetment sa DK. Yung DK kasi, Sen, ay parang sa Bacolor, Pampanga. Pagka kasi karaniwang ilog lamang yun kasi, Opo. ito kalsada. Opo. So, slopes protection, nagsasabi, revetment Slope na yun. protection para- Kasi yun ang mga maliit na technical ilog terms. lang Opo. Maliit na ilog. Tama na yun. Oho. Pero yung mga project engineers nasaan, yung mga project managers nasaan. Oho. Hindi ba? Ayun. At saka, gaya na ng tuklasan ng Pangulo, Sen, na iniulat, completed, nakapagbayad. As in, totally ghost. Kaya ang pinatataka nila, paano nakapagbayad? Paano na-aprubahan ng tauhan ng COA sa field? Hindi lamang yan. Alam mo yung mas malalim dyan. Oho. Ang contractor mismo, yung district engineer. Yun. So, tingnan mo district engineer ang contractor. Sabi, may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Okay? Oo. Kaya magtuturuan na yan tingnan mo.
Nabangan natin yan. Alam niya, second engineering district. Opo. Sabihin na natin, ex-province. Yan, oho. O yung enterprising na district Grabe, engineer. no? Kunyari, ikaw, Jen, ikaw si Saint Legacy. Timothy. Si Legacy, oh. Si Nelson naman, si Saint Timothy. Ayan, oo. Pahiram mo pahiram mo. Oo. Okay, bakit mo pahiram? O, kunyari, si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kirante. Hindi. Oh. Legacy ka. Legacy. Ikaw si Saint, Saint Timothy, oh. Okay. Sabi ni Nelson, pahiram ko dahil unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, Kikita ko. parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi Aba. may kinalaman yan sa Nare-record. pagre-renew ng aking lisensya. Yeah. Aba. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho May project sa loob ka. ng isang taon, maaaring makancel ang aking lisensya. Kaya ma-downgrade. Sa mga dito, hindi na nga ako nagtatrabaho, Kumikita pa. kikita pa ako ng 5% na royalty. Ay, grabe, no? Ang lupit. Buti na lang talaga. Thank you kay Marcoleta. No, biri mo, ganun pala ang kalakaran na yun. Ipapahiram lang yung mga lisensya nila. Ang tindi. Tapos, nayahay ka na, may 5% ka pa. Kaya ang daming yumayaman. Kaya pala ang daming sasakyan ng isang dating DPWH. Ay, sino ba? Si Diskaya ba yun? No? Kaya pala. Walang pagod. Tama. Yes po. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ba na? Legacy. Pinamamalengke niya. Oo, ito. Pinamamalengke. De, naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Oh. Palagay mo na pahiram mo na 10 beses. Nako. Oh. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Pick up. Yes po. Oh. Isipin mo, category B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa sa niya. dami Pero na sa pala totoo lang, wala Walang siyang ginagawa. ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo yung pananagutan mo at saka yung kabawalan sa'yo. Pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Oo. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal. 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 Practice naman. Putang na, di ibig sabihin, doon pa lang sa pagpapahiram ng lisensya ng mga... Tama ba? Ng mga kontraktor or ng mga engineer, ano ba? Kontraktor, sige, sabihin na natin ganun. Bawal, labag na pala sa batas yun. So, doon pa lang pala, talagang may mali nang nangyayari. Ang lupit. Na-practice ba? Okay na. Ang nangyari kasi Yun lang. dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Ayun. Ay, nakakala mo marami. Nakakala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kunwari, ikaw naman ang district engineer. Yan. Oh, naku. Dahil sa Kapito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. merong merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ang mga litrato. Isip-isipin mong nag-birthday. Puro model ang mga kasama niya, no? Nasa, Ay, grabe. Nasa isang Sino yan? Sino yan? sasakyan Nako, sino yan? Sen, ha? Senator Marcoleta, chismis yan, ha? Sino yan? Bulong mo sa amin yan. Parang artista band, ganun. Oo, pagkatapos makikita mo yung lugar, pati pagkain talagang. Ay, grabe. Pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na higi 1 grabe. milyon ang isa. Ay, grabe. District engineer lang ito, ha? Ay, grabe. Ngayon, Sino kaya yan? bakit siya nakakaginhawa na bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno O yun. gamit ng gobyerno, gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, Tama. lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng program of work. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Ako. Siya ang bagman. Nako. Sabi niya, sir, ito po yung bahagi po ninyo, sir. Distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, Grabe, hindi ko kayo bibiro. Hindi, napansin ko lang, grabe yung dito ni Marcoleta. Ano? Talagang nakabaluktot talaga. Sinasabi ko sa kanila, huwag kayong mag-i-smarte rito. Pareho tayong, walang smarte rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo sang-ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Yun lang, ganun lang kasi. pala yun, no? Pero di ba, Sen, ang district, mayroong limit lang ang parang may ano yan, di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo, tapos kapag ka malaki, parang 150 million,
150 million pataas sa regional director, etc. hanggang national. Ba't nakukuha po nung district engineer yung Ini-split nila eh. Splitting of contracts, bawal na naman yun. hinihiwa-hiwalay. Kunyari, 500 million yun. Opo. O gagawin niya 50 million, 50 million, 50 million. 10. Oh. Kaya pala nagtataka din Kaya ng pala Pangulo. nagkakaroon ng Bakit bawat pare-pareho? barangay, pare-pareho ng presyo. Split lang. Para may Puta na, bawal din pala yun. So ang dami talagang anomalya dito sa mga na to, sa isyung to. Sa pagpapairam ng lisensya, labag na agad sa batas. Dito sa pagkatay-katay ng mga halimbawa 500 million kinatay sa tig 50 million sa bawat distrito. Talagang rin, bawal din pala. Grabe, no? Lintik, ang lupit ng... Ang talino din nila, ha? iwasan na maabot yung threshold. Kung minsan naman, dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, 150. Yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Gagawa siya ng sulat doon. Boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan. Pe-pressurein niya yung ganito. Sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan. Siyempre, Ganyan. So yun, grabe, buti na lang talaga. Hindi, alam nyo, kaabang-abang talaga ang susunod na Senate hearing. At sinabi na rin naman ni Senator Jinggoy na hindi lang 10 hearing ang mangyayari sa Senate. Mapatungkol ho dito sa flood control issue na ito. So abangan ho natin yan, ha. Kaabang-abang ang mga panibagong mga malalaman natin sa baho, mga baho nitong mga contractor, DPWH at mga involved na congressman dito sa issue to. Lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo unang-una, mayroong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? Ikaw, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan. Naku, pati pala yung din Sino COA. ang politiko na kasangkot dyan? Paktay. Kailangan dito pa lang. Dito pa lang, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan Opo. at kasama pa sa DPWS, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Si Saldi ko, i-impeach na. Hindi, ito kapag may napatunayan ng mga congressman na involved sa flood control, ang magandang gawin, impeach at makulong. O kaya i-firing squad, kagaya ng sinabi ni Senator Robin Padilla. Pag corrupt naman, parang hindi natularan, di ba? Para matuldukan na talaga yung korupsyon sa Pilipinas. Kasi ika nga ni Pangulong Duterte, ang mga Pilipino, pag hindi mo sinampulan, hindi yan makikinig sa'yo. Hindi yan susunod sa'yo. Diba? So, dapat sampulan. Kapag etong issue sa flood control, may lumabas na pangalan dito na isang congressman or senador o kahit ano pa, i-impeach at ikulong. Diba? Kasi grabe na to. Grabe na tong nangyayari ngayon. Yan dapat ang mangyari dyan. So, dito tayo, sa isang issue ito, panoorin nun natin to. Matagal ko na tong pero gusto kong panoorin ngayon. Pasok! Naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo. Nag-DPWH kami. Ano yung gateway? Para, ito po yung kwento ni Diskaya. Ano yung gateway para na maging success kayo? Nung naging DPWH po kami. Patay. Gano'ng karaming kotse meron kayo? Grabe. Personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. Grabe, no? Nagagamit niyo ba lahat yan? Ang dami. Hindi na nga, nasa dami. So, mostly American car siya, sabi nila. Tangina, sarap buhay. Navigator siya. Black and white? Yes. GMC Sarap buhay, no? Butang na, daming luxury car. black and white version din siya. Walang ganito sa Philippines. Sa YouTube? Nasa Grand Wagoneer. Grabe, no? From the US. Nagmamanay ko pa rin. Marunong mag-drive, left, right. Hindi marunong mag-park. Si Suburban. Tsaka si Alfa. Ano mo mga gamit isa-isa yan? Ay, ba nila pagsabay-sabayin yan? This is the TRD Pro. So, more sports, tapos ito, Tangina, pera ng taong bayan, no? Nasa kotse na. Jaguar. Jaguar naman.
Parang na may Jaguar pa. Hindi na nag-reproduce to. So, Mercedes-Benz yan, GLS. Mercedes-Benz. Ang lupit. Sana all. Ito yung gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. This is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. The Evoque. Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. Nakita ko sa magazine. Sabi ko, gusto ko ng ganito. And then we have yung LM, yung Lexus. The higher end of yes, the higher end of the Alphard. And of course, yung LC2. Yeah. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Oo, yung Savannah. Nagpahanap talaga ako yung artista. Lupit. Unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Sana all. First editions of the Ford Bronco. So yung Tangina mo, papasana all ka dito, no? Ngayon nadagdagan na ang ang kaalaman ko. Kapag nagkaanak ako, pagtatapusin ko ng pag-aaral, papatakbuhin ko ng congressman or papatrabahuhin ko sa DPWH. Maraming kwarta pala talaga. Benz GLE. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Tapos we have yung Sprinter. Isang artista fan din siya. Showbiz. Artista ka naman. Ito naman, the Gladiator. This is my son's car birthday gift namin sa kanya. Sana all ako na lang yung anak mo. This is the Porsche, yes. Sabi namin, gusto namin makakaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have Grabe, no? Maserati. Yes. So nung lumabas siya, bumili kami ng Maserati, itong model. Tindi. Nagagamit. G63. Matte finish eh. So very rare yung ganitong kulay. Benz na Avantgarde. Ito yung Bentley. Ito ang binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass rin sa pero hindi naman namin nagagamit. Tanong to. Grabe, no? Tindi, no? Pero ulitin natin, ha? Oh. Yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo. Nag-DPWH kami. Lupit, no? Grabe. Tindi. Pero yun nga daw, no? Etong tawag dito, etong wait lang, asan na ba yun? Ba't linawan na natin kasi yan, linawan na natin para kitang-kita. Etong etong mga sasakyan daw dito, bali-balita lang naman ay kukumpinskahin. Ano ba tamang bigkas doon? Kukunin daw. Hindi ko alam kung ano kukuha ko, Senado ba or kasi nga daw, no, talagang lantaran na ito daw ay talagang nagnakaw. Dahil nung panahon sa DPWH nga daw. So yan, bali-balita lang naman daw yan. Pero lahat daw ng sasakyan yan ay kukumpisa. Ika ngayon, sino may kinabang yan? Dapat gawin dyan kung pera ng taong bayan yan, ibenta na lang. O kaya, kaso magkukurap na naman. Wasakin na lang lahat. Para mas maganda. Ganun na lang siguro gawin dyan, no? So, ito, balikan ho natin yung dating video ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. DPWH, malakas yan dyan. Projects, yung mga project engineers yan lahat. Road right of way. Grabe ang corruption dyan. Grabe. Walang construction na uumpisa dito na walang transaction. Meron yan. Grabe, no? Oo, biruin nyo, ha? Talagang lahat ng mga sinabi ni Pangulong Duterte noon ay nangyayari na hungay. At talagang nangyayari na. Ang tanong, ang pinakatanong dyan, may mapaparusahan kaya? May makukulong kaya? Yan ang katanungan ng lahat ng mga Pilipino na tumututok po dito sa flood control issue. So, hinahanap nyo po ba yung video na di umano ay etong si Saldico ay patay na? Eto. Kaso na sumasakit yung tiyan ko eh. Pwede bang maya-maya na lang? So, ano na nga ba? Buhay pa ba talaga si Saldico? Gusto niyo ba talagang malaman ang totoong istorya kung nasaan at kung ano ba talaga nangyari kay Saldico? So itatanong natin yan kay Martin Romualdez. Hindi siya totoo lang, ha, pero biro may tuturing na talaga natin siyang patay kasi hindi siya nagsasalita. Hindi nga natin alam kung nasan siya. Kung nasa Pilipinas ba o nasa ibang bansa. Sa perang nawawala ho ngayon, ba? Saglit ka na lang pumunta ng ibang bansa.
'Di ba? So, totoo lang. So, talagang pwede natin siyang maituring na wala na talaga. 'Di ba? So yun mga Banateros, mga kabiyaya, nung may kokomento nyo ho dito sa mga napag-usapan sa interview ni Ben Tulfo kay Toby Tiangco at dito sa mga pahayag ni Senator Marcoleta, at kayo po ba ay payag at kayo po ba ay naniniwala na itong sa mga Diskaya ay involved din sa flood control issue? So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget